NAIA Airport, nakakahiya daw. Nakakahiya. Yung mga kalahi ko hindi honest. Binatikos ngayon ng mga netizens ang Ninoy Aquino International Airport dahil sa mga oportunistang empleyado na malilikot ang kamay. Na ayon sa mga komento ng mga netizens, nakakahiya ang airport dito sa Pinas, naka-uniforme yung mga magnanakaw, mga patay gutom, mga makakapal ang mukha. Mabuti pa ang Cebu Airport kaysa NAIA. Ito ang binitawan ng ilang netizens matapos ang nag-viral na issue sa isang pasahero sa loob ng NAIA Airport Terminal 3 na kinuha ng mga staff ang kahon ng pasahero na laman ang mga alahas na nagkakahalaga ng 500,000 pesos at pinagpasapasahan ng mga staff at sinukat pa ang mga alahas at inuwi pa ng isang staff ang kahon at itinago sa bahay. Ayon kasi dito sa post ng biktima, nakalagay umano sa kanyang hand carry ang kahon, pero pagdating nila sa Singapore, doon na nila napansin na wala na ang kahon sa kanyang hand carry. Kaya sa mga uuwi at paalis ng Pilipinas, bantayan nyo ng maigi ang inyong mga gamit, lalo na kung may mga dala kayong mga alahas, dahil may mga empleyado pala talaga sa loob ng NAIA Airport na malilikot ang mga kamay at sinungaling pa. Kaya't nadadama yung mga empleyadong matitino na nagtatrabaho sa loob ng NAIA dahil dito sa mga kalukuhan ng iba na ipapalamon sa pamilya yung galing sa nakaw. Para sa karagdagang impormasyon, narito ang buong video na salaysay ng biktima kung paano na-recover ang kanyang mga alahas. Kim! Magandang umaga, Hello, Sir Kim. Sir Alvin. Ayan. Good morning. Ayan, good morning. Oh. Pakwento mo nga paano nawala. Yes, Sir Alvin. Last June 28 po, my jewelry box went missing before our flight from Manila to Singapore. We are newlyweds and we're about to start our new life. Inside the box were our wedding rings, 2 rings, my ring and my husband's, my diamond necklace, and my earrings. And I understand maybe it was left behind inside the aircraft or Changi Airport, but I reached out to them. Unfortunately, wala daw sa kanila yung item. So I tried to contact NAIA Terminal 3 and even flew back to Manila because I received a chat message from a credible witness, which is an airline staff, that she saw my jewelry box at gate 104 pre-departure podium. So naiwan sa Manila yung jewelry box. Opo. Oh, okay. So nung di bumalik ka pa, no, grabe naman, from Singapore, agad-agad bumalik ka ng Manila. After 5 days po. After 5 days. Okay, so nung bumalik ka ngayon, di kinumpronta mo yung airline. Pumunta ka muna sa airport police. Yes po. First po, pumunta ako sa PNP and then airport police. Okay, tapos di kinumpronta mo yung ano ba airline itong sinakyan mo? Cebu Pacific po. Cebu Pacific. So okay, so kinausap mo yung taga Cebu Pacific. Anong sabi? And she confirmed naman po that she saw my jewelry box. Sino yung she? A staff po ng Cebu Pacific. So in-accommodate ka naman. Maayos naman nakipag-usap yung mga taga Cebu Pacific. Yes po, they were very cooperative. Very good. So tapos, anong nangyari? And then, yes sir, this is the lead. Nagkaroon po kami ng lead sa investigation. And then this is where we backtrack for 3 full days. We backtrack the CCTV noong June 24 to 12 p.m. June 28, 12 p.m. Okay. And based po sa CCTV, the first staff member who was seen holding my jewelry box was also a airline staff member, sabihin natin airline number 1. Wait nalito ako, sorry. Bakit airline number 1? Ibig sabihin, hindi na ito Cebu Pacific, ibang airline naman. Yes, ibang airline po, yes sir. Ay bakit napunta sa kanya? Akala ko sa Cebu Pacific ka sumakay. So ibig sabihin parang pinagpasapasahan. Yes sir, that's exactly what happened. Pinagpasapasahan nila yung jewelry box. Pero may jewelry pa, hindi na lang box ang naiwan. May jewelry pa naman sa loob. Yes, but during that time po, no, we reviewed the CCTV footage and it showed that more than 10 airport staff member from different airline and security agencies have seen the item and passed it to the next staff. They opened it, they handled it. Yung iba hinawakan pa po and sinukat pa yung ring and yung earrings, but not a single one of them had the heart to return it to the lost and found office. Kaya nga, bakit ganun? Bakit pinagpasapasahan? Pero kung may intensyon naman, Kimberly, na dekwatin o nakawin, hindi na nila ipasapasa yun. Yes po.
This is also very sad and heartbreaking for me because this is valuable items, our wedding rings, but instead it was passed around, it was stolen, it was neglected, like they mean nothing. So yung issue mo, Kimberly, yung issue mo ay hindi naman pagnanakaw, ibig sabihin nabalik naman sa'yo lahat ng jewelry mo. Yes po, after the APD recovered it, but Ayun. ninakaw po talaga nila. Ayun. So, ibig sabihin po, lahat ng jewelry ni Kimberly, nabalik sa kanya yung dalawang singsing, yung diamond necklace, ano yung isa? Earrings po. Earrings. So, nabalik lahat. Kaya lang, ang reklamo ni Kimberly, nakita kayo sa CCTV na pinagpasapasahan ninyo and yet, wala ni isa sa inyo ang nagbalik nito sa lost and found. Tama ba ang pagkakaintindi ko? Yan ang issue mo. Yes, sir. So, ano ang gusto mo mangyari ngayon, Kimberly? And for now po, because I spent a lot of time sa airport police and surveillance, and I really hope that this will not happen again. I urge the new NAIA department that they will reinforce their protocol from the smallest roles to the highest offices, that this may not happen again in the future, because this isn't just about my stolen jewelry, it's about every traveler who deserves safety. I really feel for all the Filipinos who are traveling palabas man o pabalik ng bansa, traveling through NAIA Airport, because we all deserve to feel safe, tayo or yung mga gamit natin. Tama yun. Sa totoo lang, tama po yun. Sa ibang airport, although hindi naman lahat ng airport kasi marami din magnanakaw sa ibang airport. Sa ibang airport, ang pag may nakita ka na hindi sa'yo, kung honest ka, ang next na move is to turn it over sa lost and found kasi hindi nga sa'yo eh. Tama? Yes, sir. Oh. Anong tulong naman sa'yo ng mga taga-airport, taga-NAIA? Kasi may bago tayong operator ng NAIA, private na yung nag-ooperate ng NAIA, although nandyan pa rin yung mga taga-MIAA. Ano naman yung tulong? Ang tumulong kasi sa'yo kamo, airport police, di ba? Iba yun. PNP yun, Yes, di ba? Anong ginawa ng mga taga-NAIA? Tinulungan ka ba? Yes, sir. They gave us smooth access to all the staff involved so that we can interview them, and also they escalated this concern so that it will be resolved safely. Oh, may AirTag daw ba yung jewelry box mo? Nilagyan mo ng AirTag? No po, wala po siyang AirTag nung nawala. Upon retrieval, nilagyan ko na po siya ng AirTag. After na. After, kumbaga natuto na si Kimberly, nilagyan niya ng AirTag. Pero paano yung sinasabi mo inuwi ng staff? Paano mo nalaman na inuwi ng staff yung ano bang inuwi niya? Yung sing-sing o yung earrings? Inuwi niya po is yung jewelry box mismo, and nandun yung diamond necklace na nakatago. But she said po na she didn't know that it has valuables inside, kasi yung gusto niya lang po is yung jewelry box kasi nagustuhan niya daw. So she took it home, but initially po sa report niya is sabi sa statement, it was in the vault the whole time nung first time niya nakita yung box. And then she changed her statement po during July 13. The truth is inuwi niya talaga. And then pinaangkas niya back to the airport from her residence. And then she secretly placed it back to the airline's vault when the APD was trying to recover the item. Then she just covered up saying that it was there the whole time. Hindi, pero dapat kung ikaw ay nakakita ng ganyan, ang dapat mo unang ginawa, i-turn over mo sa lost and found. Ba't mo inuwi? Diba? Taga saan ba itong babae ba ito? Yes, sir. Ano to? Ito yung sa janitorial ba ito o sa airline? Airline staff member, sir. Airline staff member ng Cebu Pacific na ito. Kasi kanina may iba ka pang binanggit eh. Ito ngayon, taga Cebu Pac.
No, different airlines. Oh, staff different po. airline pa. Sabi siyo, may ibang airline na involve eh. At saka pinagpasapasahan po nila. At saka yung wedding rings, paano yung kwento mo, Kimberly, na may nag-message pa sa'yo na yan ay nakaipit o nakatape ikamo sa isang sulok ng naiya? Paano yun? Yes po. I received anonymous text message that my ring was placed under the table nung gate 104 podium kung saan nagsimula tong search namin. And nilagay niya daw po doon, but nagsorry naman siya through text, and that he or she learned her lesson. This anonymous sender is still yet to be identified. Grabe ano. So, paano niya nalaman yung number mo? Siguro nung nagpapanik na, yung nagagalit na yung pulis na umaming kayo, siguro nag-guilty. Kaya nalaman niya yung number mo. Yes, sir. I actually gave my number to all the personnel nung nasa one room lahat ng involved, because I gave them within 24 hours. If they don't return the 2 rings, I will press charges against all of them, their airlines, and their agencies. And I will see them again in court, not with police, but with my lawyer and in the court. Nakakahiya po. Ano po? Kimberly, ano ngayon ang mensahe mo sa pamunuan ng airport, sa mga airline, actually sa buong airport, kasi mga staff pala ito ng airline at airport, ang involved. Ano ang gusto mong sabihin? Kasi kung ako Pilipino, kung nahihiya ako, nakakahiya. Yung mga kalahi ko, hindi honest. Kumbaga may tendency na magnakaw. Kasi binalik naman na guilty siguro. Kinain ng guilt. So pero meron ka pa ring intensyon na iuwi o kunin ang isang bagay na hindi sa'yo. Anong gusto mong sabihin, Kimberly? I truly hope that the new NAIA administration can make real changes and reinforce their protocol.